Sa tingin ko na-trap na sila kasi kaya tapo ng putik sa Senado. So kung tingin nyo na-establish na PI itong Politicians Initiative itong ibig sabihin ng nangyaring PI at kanina lumalabas na parang bogus sila na grupo sa nakalipas na 2 dekada kasi 2004 pa sila tinanggalan ng permit ng SEC at medyo hindi tugma yung pagpapa-ads nila doon sa una nilang sinasabi na yung pangangalap ng pondo, tapos pangangalap ng pirma. Paano ngayon matitiyak ng ating mga kababayan na itong niluluto nila na pagbabago ng konstitusyon ay talagang bukal sa kanilang loob na para sa bayan ang kanilang gagawing pagbabago ng konstitusyon at hindi para sa kanilang interes? Well, alam mo, maganda yung reaction ng iba nating kababayan kasi gusto nilang bawiin yung kanilang pirma. Ang nakakalungkot lang dito, Admar, para yung proseso ng pagbabago ng saligang batas, napakahirap na. Di ba, nasubukan natin yan ilang beses. Ako myself, I'm an advocate of parliamentary federal. Pero hindi naman ako papayag na babastusin natin yung proseso. So, sa akin, ang panawagan ko dun sa mga pumirma, karapatan ho nyo na i-withdraw yung signature na yon. Karapatan nyo na tanungin, siguro sulatan natin ang mga senador natin para natin malaman, may pondong bayan ba na ginamit? At kung may pondong bayan, sana yung mga nahalal na ngayon ay nakaupo ay maging responsibilidad nila ang akuin na nagkamali kami na kasi yung pag-ako kasi ng pagkakamali technically pwede kang malversation di ba? Pero kailangan natin itong magkaroon ng closure na alam natin saan nanggaling ang pera, sino ang leader, isinang-ayunan ba ito ng Pangulo? At ang pang-apat, yung bang pondo na ginagamit public funds or private funds? Alam mo, napakasakit kung private funds yan. Kasi essentially, it's the economic powers of certain individuals that was used in order, to deceive the voters. Ang nakakalungkot doon, deception after deception yung na-unravel ng Senado. Hindi ko alam kung paano i-end ni Senator Marcos ito dahil napakahirap na hanging. No? Dahil ang taong bayan naghihintay. Ano ba talagang gagawin namin dyan? Ma'am, itong perma, sabi nga, 2 dekada na walang permit. So, questionable yung entity kung ito nga ba ay may legit na mga tao na sa matagal na panahon ay nag-ooperate na kasi ang pangalan People's Initiative for Modernization and Reform Action. So, since 2004, ibig sabihin, meron silang permit before pa ng 2004. Tapos, hanggang ngayon, mahigit 2 dekada na, existing pa rin daw yung kanilang grupo, pero yung hindi malinaw or hindi, kumbaga, parang pulido yung kanilang operasyon. Kasi nga, hindi magkakatugma. Kaya ngayon, itong si Senadora Nancy Binay, naghahanap ng org chart. Kasi para malaman sino talaga yung nasa ground, sinong ganito. Kasi, baka lang, nabuo lang itong grupo, hiniram lang siguro ang pangalan para merong kumbaga nasa likod para maging legit yung kanilang People's Initiative. Pero wala talaga yung solido kasi hindi basta-basta na makapangalap ka ng pirma na 7 million na raw and yung advertisement na ganito kalaki tapos hindi pala legit na organization or bogus pala na organization. May maniniwala ba sa inyo? May magdo-donate ba? Oo, Admar, alam mo, ang tingin ko, mababait nga yung mga senador walang nagsasabi na cover up ito nangyayari Ako, cover up ito kasi there is no legal personality to begin with. And then they invoke pirma. And when the SEC registration was presented, si Mr. Onyate is not even a director there. And he claims he owns the organization. No? Kung hindi ka legit at siya'y may kasama mga lawyer at may lawyer na may law office na retain, hindi ba yung sinabi nung Attorney Abisado, nagsubmit daw sila sa SEC ng changes dun sa GIS nila. Paano ka magsasubmit ng changes sa GIS? Hindi ka naman nahalal as shareholder. Hindi naman nagkaroon ng halalan sa board na ikaw ay uupo. Ano yun? Basta kinuha nila yung pirma. Tapos ito na lang, gamitin natin. Alam mo, let's call lawyers, no? Buti na sabi yung canons of ethical behavior ng lawyers. Siguro kayo yung mga
may serbisyo sa bayan dahil kayo may sinumpaan. Abogado nga kayo di ba? Siguro dapat magpakatotoo tayo. Yun ang call ko sa kanila, no? Dahil biro mong binubudol mo ang taong bayan. From pirma to the operations of pirma, gagawa ka ngayon ng overnight na organizational chart. Ilalagay mo ang mga pangalan dyan ng kung sino-sino. Kaya ako natutuwa sa Senado dahil consistently na tinatanong nila. Kasi makikita mo talagang, ang sabi nga ni Senator Bato, para nyo kaming kinapon. So ang sense ko, mabutit bycam tayo. Kasi kung unicameral tayo, hindi natin makikita itong nangyari. Nakakalungkot dahil sa kagustuhan ng politiko na masunod ang kanilang gusto, pati mga taong bayan, binababoy. Nakakalungkot yun dahil for 100 pesos, and to say that you support voting jointly, hindi naman hutanga ang Pilipino, hindi hutanga ang bayan, at lalong-lalo na sayang ang panahon kung gagamitin lamang natin dito. Oo, and ikaw ay naniniwala na lahat ng mga pangyayari, parang ika nga sa kanta, lahat ng bagay ay magkakaugnay sa mga pangyayari mula dito sa pirma, sa advertisement, sa sinasabing nasa likod nitong pirma, mayroong nangalap na pirma na sinasabing gumagamit ng ayuda, may questionable nga yung ayuda doon na di pala naka-line item. Tapos merong bago pa nito, nagkaroon pa ng actually si Senador Chis Escudero itong naglabas ng video. In fact, maraming media doon nung nag-cover doon sa Iloilo. Pero siya lang yung talaga na nahuli niya sa bibig, kumbaga sabi na ni Senador Chis Escudero. Tapos meron pang mga iba pang mga kaugnay dito. Lahat ito ay interconnected, Mamalu. At alam mo, Admar, ako ang isa ko nakikitang exit. Magsalita ang Pangulo. Itigil niya. Kasi this is the only way na maaayos natin ang politika natin at sabihin niya, hindi ko ito interest. Pero ano ba nangyari? After denying, he is now out for it. Na limit lang daw sa economic provisions. As a former legislator, he knows that that cannot be. When you open the revision of the Constitution, lahat na yan. Pwede bang masabi na, how will the public even trust the House of Representatives na sabi, economic provision lang ito? From the very beginning, problematic na itong approach nila. So, ako, binabalik ko kay Presidente. Mr. President, alam mo, ikaw single vote lang naman ng Speaker. Ayusin natin ito. Kawawa ang taong bayan sa ginagawa ninyo. Hindi ang panahon ay naaayon sa pagbabago ng saligang batas na ganitong paraan. Nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa House at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado? Ganito ba ang gobyernong gusto ninyo? Ganito ba ang administration na dapat inyong pinamumunuan? So, sa tingin ko, ang tagal na. Ang tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin, even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Kasi nakikita natin every step of the way. Deception, diversion, deception, diversion, deception. Sayang ho yung political capital ninyo. Ma'am, bilang isang political strategist, baka may libre kang payo maliban yung kanina. Ayaw ko magpayo. Libre. Alam mo, mahirap ito kasi sa simula pa lang, walang accountability, walang transparency sa process. Dininay nga Bakit mo i-deny? Kumbaga ma'am, na-trap na ba sila? Parang nasa point of hindi na sila makabalik? Oo, sa tingin ko na-trap na sila kasi kaya tapon ng putik sa Senado. Nabanggit nga ni minsan ng isa Senator Joel Villanueva sa una pa niyang mga privilege speech na kami dito sa Senado, hindi kami abala sa paggawa ng resolusyon in support doon sa mga leader namin. Oo, mas abala sila kung paano tutukan, paano mapaganda, kung ano man yung mga panukalang batas kesa sa palaging naglalabas ng resolusyon in support. Kasi kung mapapansin din natin, siguro patama ito sa makailang beses na pagpapalabas ng resolusyon in support sa liderato ng speaker, sa kamara, sa kabuuan. Yun ang naging pitik nila. So tingin mo magandang strategy yun na kumbaga show of force na kami ay nagkakaisa. Hindi yung maganda. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni speaker ang
ang pondo para sa kanilang distrito. Siguro yun ang dapat. Kaya nagugulat ako, walang nagsasalita. Dati may mga makikisig at talagang matatapang na congressman. At ang nakakalungkot dito, parang isang click na lamang ang House of Representatives. Yung daily mag-press conference ka, tapos ang pinag-uusapan lang nyo, batiko sa Senado at sabihin, ipas nyo na yan or else. Paano ka magiging or else? Yung mga congressman, kayo elected by district. Pero yung mga senador, nationwide yun. So malaki ho ang constituency nila. Alang naman pumikit ang mata nila sa ginagawa ninyo. Di ba? So, sana maintindihan natin kung bakit yung saligang batas natin was designed as such. Na ang House of Representatives, 3 years, maximum of 9 years. Ang Senado, 6 years, maximum of 12. Hindi ho yun arbitrary. Talaga hong sinadya na ganon. Mas matagal ang senador dahil nationwide at may role ho silang ginagawa in the removal of a sitting president. No? Ang House of Representatives, hindi ho siya continuing body. Every 3 years. Wala hong naiiwan dyan. Lahat sila tumatakbo. So, by design ng ating framers ng saligang batas. Ang presidente, isang term na 6 years. Pwedeng hindi kayo sumang-ayon doon dahil sa isang magaling na presidente, yung 6 years maliit. Pero sa isang worst na presidente, yung 6 years matagal. Pero yun ho ang saligang batas. 6 years sila, ang presidente, ang vice president. At makikita nyo yung 6 years na andyan pa ho yung senador na hinalal nyo prior to the election of the president. So, continuing body ang Senado. Yun ho ang kailangan yung tandaan. Opo. Bago lang si partner MJ ulit. Ma'am, maliwanag na po ba, kayo po ba ay naliwanagan kung ano nga ba talaga ang specific na gusto ng Marcos administration, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos, or needed pa na i-expound yung pangangailangan natin na dapat baguhin itong ganitong sinasabi ng ating konstitusyon? Malinaw na ba sa iyo? At meron ba kumbaga parang pinag-aralan ng husto? Kasi si Senador Chis Escudero parang nakukulangan pa eh. Hindi rin niya magets kasi kumbaga halimbawa itong unless otherwise provided by law lang. So kumbaga yun lang yung mga kataga na idadagdag, pero yung paliwanag talaga kung pinag-aralan ano yung mga datos, kasi kailangan din natin na data driven din yung mga gagawin natin. So tingin mo sapat na ba or nakukulangan ka rin or kailangan na rin na iobliga natin si Pangulong Bongbong Marcos or yung administration na maipaliwanag ng gusto para mas madaling maintindihan ng ating mga kababayan? Alam mo, ang kailangan siguro nilang ipaliwanag at lagyan ng datos is the 60-40. Okay. Yung land ownership. No? Maraming tutol dyan kasi maraming oligarchs ng ating bansa. Ang of course gusto nila silang may control ng land assets. Joint venture, yung iba, dami, asawa, parang yung 60-40. Pero babalik tayo ang Vietnam, hindi nag-open ng ganong kalaki sa land ownership. So, depende sa anong programang kaakibat ng amendment na yon. Kung ako, advocate ako ng Federal Parliament, structural yung akin, hindi certain provision. Meron sinasabi advertising, education, nagagawa ho yun ng public service, na open nga ho yung telecompany services sa foreign ownership, 'di ba? Nabukas ho 'yan. So wala nang hadlang. At titingnan ninyo yung model sa renewable energy. Legal opinion lang ho 'yon ng DOJ. Nabuksan ho ang energy sector sa dayuhan. So again, babalik tayo. Pwede ba kayong maging specific? Ano yung gusto nyong paltan? At ano ang ipapalit? At ano ang basihan? Kasi nakita natin dun sa testimony ng mga ahensya sa gobyerno the other day dun sa constitutional revision. Clearly, tayo ay highly regulated policies. There is infrastructure problems that is handled by the executive. There is corruption when 20% of your GAA is lost to corruption. That will not be cured by the saligang batas. So, ano talaga yung gusto nating i-cure? Kasi lahat ng kapangyarihan nasa presidente para mag-attend sa infra, mag-attend sa corruption, mag-attend sa regulatory climate. Hindi mo kailangan ng pagbabago ng saligang batas.